Di pa ako hinug. It's your choice. Dahil sabi ng Panginoon sa Mateo 11:28 na 30, magseparate kayo sa akin, kayong lahat ang napapagal at nabibigat ang luba at kayo aking hingahin. Pasalin ninyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Hindi mo napapansin, pag wala kayo sa Panginoon, punong-puno kayo ng problema, challenges, kabaghatian. Pero if we surrender ourselves to the Lord, ang gaang ng buhay, parang wala kang problema sa ating mga sarili. Kahit bata ka pa. Pero kung wala ka sa Panginoon, tandaan niyo po, bakit parang hindi ka umuusad? Kaya it's your choice. It's my invitation. Lord's invitation to all of us. Ito na yung tamang pagkakataon. Paulit-ulit ko pa alalahanan kayo. Magsisi at magpatuloy sa ating mga pananampalataya, sa mga gawain ng paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang oras ng pagsisisi ay ngayon. Pagkatapos ng kamatayan ay wala ng pagkakataon. Kaya kita po sa ating panalangin, lagi po natin sinasala, patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga kahinaan, sa aming mga pag-iisip na masasama, sa aming mga gawain hindi tama. Lagi po natin ginagawa yun. Kasi baka mamaya pagbiglang labas natin dyan, hindi na natin alam. Baka mamaya bigla kang naninigas din dyan, hindi mo alam. Kaya napakaganda, no? Kung sa loob tayo ng kapilya, aabutan. Mamuhay ng may katwiran, sikapin natin sumunod sa Diyos at gawin ang kanyang kalooban bilang tugon sa kanyang pagmamahal sa atin. Lalo tigit po, ipagpatuloy natin yung ating pag-asang mayroon na tayo ay magmamana ng kanyang pinangakong buhay sa atin. Dahil pag yun ang ating pinaghawakan, hindi po tayo matatakot na mahatulan, sapagkat tayo ililigtas niya ng kanyang pag-ibig. Nasa Roman 8:1 po ito. Malapit na. Ayun na naman ako. Nadinig ko dati sa mga preachers natin, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Sinasabi ko din po yan. Yung nga lang hindi ko alam kung abutan din kayo ng 62 years old sa paghihintay. Okay? Dahil patuloy, sabi po, nabibigang judgment ay paalala ng ating responsibilidad na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon habang may oras pa. And the day of the Lord is so close that we cannot almost see it. We must continue to worship Him. Tayo mga Kristiyano po ay may responsibilidad. Siyasatin nyo ang inyong mga sarili. Okay, tanungin nyo ang mga sarili nyo. Nakalista na ba ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Parang ano lang po, may tawag sa ganun na yung ano lang, yung parang tatanungin mo na yung sarili mo, nakasulat na kaya ako sa buhay na walang hanggan? Tinatanggap ko na ba si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas? Ako ba'y nabubuhay sa mundong ito ng punong-puno ng kasalanan ng may kabanalan? Okay? Sa aking mga gawain, ako ba'y nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos? Isinasabuhay ko ba yung aking mga natutunang ebanghelyo o doktrina? Baka paglabas po natin dito, nahihiya tayong i-share yung God's Word.
pansinin niyo po yung ibang mga very vocal sila eh. Yung ibang mga nasa ibang organisasyon, very vocal po sila sa pagsasalita. Kaya lang po kung minsan, nagre-reflect na yun sa buhay nila. Oo, sige. Sana, kung di tayo ganun ka-vocal na mag-share ng mga doktrina, ay isabuhay natin ito. Bawat isa po sa atin ay binibigyan ng ating Panginoon ng oportunidad na mamuhay tayo ng tama kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Okay. Hanapin natin sa ating mga puso anumang mga gawain na may kinalaman sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ihanda ang ating puso at isipan upang maging handa tayo sa pagdating ng ating. The day of the Lord will be a day of no escape. Hindi po natin ito pwede pag-asa. At bilang panghuli po, iiwan ko ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa 1:3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Kung handa na po natin ang ating, kung tinatanggap po natin ang ating Panginoon, ihanda na rin po natin ang ating mga sarili dahil kailangan natin po maging handa sa kanyang pagdating. Uling salita at tanong, are we ready to meet our God? Magandang umaga po sa inyo. Yes. Mayroon daw po tayong gagawing short ceremony. May ipapasalamat tayong kalagdagang buhay, anak, bata. Okay po, pero gagawin po natin after nung ating service, dun sa after nung balitaan na, then we are going to have our Thanksgiving. Yung po yung tinatawag na pasalamat. Hindi po ito binyag. Ang batay walang kasalanan. Kaya po hindi yung pinabautisman, kundi ang biyaya ay pinasasalamatan natin. Meron po tayong short na ceremony after nung ating gawain pagsambali. Maraming salamat po sa aral na tinuro sa atin ng ating mga aral sa umagang ito. At nawa ito ay maging paalala sa atin na piliin natin gumawa ng kabutihan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maraming salamat po. Dumako tayo sa pinakasentro ng ating gawain sa umagang ito. Umawit tayo sa hymn number 100. Saan po natin ang ating biglayo sa hymn number 200?